Okay, hello mga kalaro. For this video, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat gawin pag nanalo ka na sa loto. Hintayin mo lang, mananalo din tayo. Okay, so imagine mo, nanalo ka sa loto. Hindi digit games, hindi 3D, hindi 4D, hindi 2D, kundi yung mga jackpot games, yung mga milyon. Grabe, di mo na kayang bilangin yon pag barya. Siguro bigla ka na lang kakabahan, tapos mapapaubo ka, tapos titingin ka na lang sa kisame, sasabihin mo, Lord! Ako talaga ang favorite mo. Pero teka mga kalaro, alam mo ba na maraming nanalo sa loto na bumalik din sa pagiging broke after ilang years? Nabasa ko yan kung saan. Kaya today, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat gawin pag nanalo ka sa loto. Okay? Parang paghahanda ba natin yan kung sakaling pala rin tayo na manalo tayo ng loto isang araw. Araw-araw tayo tumataya, di ba? Malay mo. Number 10, mag-post sa Facebook o social media. Ito ang napakalaking biggest mistake. Napakalaking biggest. Yung tipong, thank you Lord. Type mo, thank you Lord. Tapos may picture pa ng ticket. May picture naman pa yung ticket. Congratulations sa iyo. Ngayon, alam na ng buong barangay, alam na ng buong bayan, alam na ng buong bansa na nanalo ka. Viral yan. Baka interviewin ka pa ni Jessica Soho. After nyan, may mangungutang na sa'yo, may bigla ka ng kamag-anak, may mag-aalok na sa'yo ng mga negosyo na sure win. Ayan. Kung swerte ka, yun yung mangyayari sa'yo. Pero kung malas ka, baka makidnap yung asawa mo, yung anak mo, para sa ransom. Di ba? Nakakatakot yun. Kaya huwag kang magpo-post sa social media. Number 9, top 9, 10-9. Mag-resign agad sa trabaho. Pag nanalo ka ng loto, relax lang. Hindi porket may pera ka na, automatic forever ka nang secured. Resign ka agad. May mga tao kasi day 1 nanalo sa loto. Day 2, resign. Day 30, bored na. Wala na magawa. At minsan, mas mabilis maubos ang pera pag walang routine, walang magawa, at puro gastos. Tama ba? Tama? Comment, tama, Ellie. Number 8, bumili agad ng sobrang mahal na kotse. Aminin natin, ito ang nasa isip ng marami. Biglang sports car, biglang pickup, Raptor, biglang luxury SUV. Pero ang hindi iniisip ng marami, meron niyang maintenance, meron niyang gas, meron niyang insurance, accessories, at kung ano-ano pa. So, ang kotse, hindi lang bili ang gastos, pati yung maintenance, pati alaga. 7, magpalibre sa lahat. Huwag mong gagawin yan. Biglang manglibre ng lahat. Biglang feeling mo, sponsor ka na ng buong Pilipinas. Sige, ako bahala. Order lang kayo dyan. Libre ko na. Tapos maya-maya, ubus na pala ang kalahati ng pera mo sa libre mo sa mga hindi mo namang kamag-anak. Number 6, na hindi mo kailangan gawin, magtiwala agad sa mga businessman friend mo. May quote ulit, businessman friend. Ito ang delikado, biglang may lalapit sa'yo. Kasi pinost mo sa social media. Sabihin niya, pre, may business idea ko, easy money, ROI in 3 months. Tapos networking pala. Hindi masama ang networking Kumbaga, hindi mo hilig yun. So rule number 1, wag basta-basta mag-i-invest kapag emotional ka pa. Pag-isipang mabuti, mag-business ng gusto, yung hilig, at alam mo yung paikot-ikot. Okay, number 5, magpautang sa lahat. So kapag nalaman na nilang may pera ka na, biglang dadami ang may emergency, biglang dadami ang kamag-anak. Sabihin niya, kamag-anak, short lang ako, pautang, babayaran kita next month. Pero next month, sin zone ka na. Sin zone, or kung hindi, mangungutang uli siya. So, yun. Top 4, na huwag mong gagawin ang maging mayabang. Yung tipong dati tahimik ka, ngayon puro flex, puro branded, puro money can't buy happiness. Ang mga caption. Remember, masarap maging mayaman. Sabi nila, hindi ko alam yun. Pero mas safe ang maging low-key. Number 3, isiping hindi mauubos ang pera. Itong pinaka-dangerous sa lahat ng mindset. Ito ang pinaka-dangerous mindset. Kasi kahit gaano kalaki ang pera, kapag puro palabas yung pera,
walang pumapasok, mauubos at mauubos siya. Tama? Comment tama, Ellie. Ang galing mo. Kailangan kang may business income or kung ano man hilig mo. Number 2, gawing personality ang pagiging mayaman. Naging content creator ka na. Yung tipong bawat usapan, nung milyonaryo pa ako, nung mayaman pa ako, naaalala ko pa nung mayaman ako. Kaya, kalaro, be humble lang. Kasi minsan, mas gusto pa ng ibang tao yung simple kaysa mayabang. Sabagay, kung may pera ka daw, pinapalakas lang yung personality mo eh. Kung mayabang ka ng walang pera, mas mayabang ka pag may pera. Kung humble ka ng walang pera, mas humble ka pa rin pag marami ka ng pera. Amplify. Hindi money is the root of all evil. Money is the amplifier kung ano yung ugali mo. Tama? Comment tama, Ellie. Tama ka na naman. Okay? At ang number 1 na hindi mo dapat gawin, kalimutan ang future. Number 1 yon. So huwag mong isipin today lang yan. Lagi mong iisipin yung future. Dapat isipin mo ang future mo, ang future ng pamilya mo, ang future ng health mo, yung retirement mo, kung matutulungan pa yung mga anak mo, isipin mo yan, future pa rin yan. Kasi ang totoong goal, hindi lang yumaman. Ang goal, hindi na bumalik sa hirap. Kaya sana manalo tayo. Alam na natin yung hindi dapat gawin. Okay? Okay, so sa totoo lang, hindi lahat binibigyan ng chance magkaroon ng malaking pera. Nanalo tayo sa loto, hindi lahat na nanalo. At kapag dumating yan sa iyo, mga kalaro, sana marunong din tayong humawak. Kaya kung ikaw, kaibigan, kababayan, kalaro, nanalo ka sa loto ngayon, ano ang pinakaiiwasan mong gawin? O, anong gagawin mo? Magpo-post ka ba sa Facebook? Comment sa baba. Ano ang pinakaiiwasan mong gawin? Magpo-post ka sa Facebook, no?